Another day, another installation ng cabinet. Tara, samahan nyo kami mag-install dito lang sa roadside nor sa Garay, Bulacan. At habang nasa biyahe nga kami, meron kaming nadaan ng parisan. Mukhang masarap kasi maraming kumakain. Kaya sinubukan na rin namin, total wala pa kaming almusal para may lakas sa pag-install. At ilang minutong biyahe nga lang is nandito na tayo sa bahay ng customer. Second floor nga pala natin ilalagay yung cabinet, kaya kailangan doon natin siya bubuuin. Buti na nga lang din, hindi rin traffic. At syempre, pagdating, kailangan ibaba na natin agad yung mga gamit para masimulan na natin buuin. For today's video nga pala, customized built-in cabinet yung a-assemble natin today. Yung customer nga pala yung nag-send sa amin ng size at saka ng design, tapos kami na bahala gumawa. Kaya kayo, kung nagbabala kayo magpagawa ng cabinet, huwag na kayong mag-alinlangang i-chat kami at magre-reply kami agad. Nag-i-install kami kahit anong floor, second floor, fourth floor, or kahit anong floor pa yan. Napaka-convenient din dahil meron ng 4J furniture kasi hindi na kayo mamomroblema kung paano kayo magkakaroon ng cabinet sa second floor. Ang kagandahan pa dito is masusunod kung anong design at saka sukat yung gusto mong ilagay sa kwarto mo. Ang materials po natin is marine plywood laminated with vinyl finish. Marami tayong choices ng color. Bali ditong side nga pala natin ilalagay yung order na cabinet ng customer. Excited na ba kayo makita yung finished product? At syempre, wala tayong sasayangin oras, sisimulan na agad nating buuhin yung cabinet. Maraming salamat nga din po pala ma'am sa mga meriendang binibigay niyo po sa amin at saka sa tanghalian. Nabusog po kami. Masinsinan talaga yung pag-install ng cabinet kasi kailangan kabisado mo yung pyesa kung saan ba talaga siya ilalagay. Kasi napaka-detalyado talaga nito kasi kailangan pulidi yung gawa natin. Buti na lang talaga ang bawat isa sa kanila ay alam na yung gagawin. For reference nga pala, yung size ng cabinet na ginagawa natin today is 117 yung height, 108 yung top cabinet, tapos 67 inches naman yung lapad. At dito nga sa part na to, tapos na nila ma-assemble yung mga kailangan na nakahiga. Almost 50% na nga tapos yung cabinet pero tignan nyo naman kung gaano kaganda. At habang ang pina-finalize nila yung cabinet, nilagyan ko muna ng rugby yung board at saka yung salamin. At sa wakas natapos na nga nila to i-assemble yung top cabinet at ipapatong naman ito sa taas. Buti na nga lang may dala tayong hagdan kasi floor to ceiling yung cabinet nila ma'am kaya walang masasayang na space. At kailangan na nga natin magmadali kasi maghahapon na kaya kung napapansin nyo, habang yung isa is nagpipinto, yung isa naman is nag-a-assemble dun sa kulang na parts ng cabinet. Inabot nga po pala tayo dito ng almost 8 hours para matapos yung buong cabinet. Medyo malaki rin kasi to in personal. Kapag nag-a-assemble nga talaga hindi maiwasan na magkalat yung gamit or yung mga basura pero don't worry kasi bago naman kami umalis, lilinisin muna talaga namin para magamit nyo na agad at para hindi na kayo maglinis. 'Di ba sabi nga nila, clean as you go. Char. At yan nga, nakabit na yung mga pintuan. Onting pyesa na lang matatapos na tayo at makikita nyo na yung pinaka-final product. Yung mga pintuan pala natin guys is hydraulic. Ibig sabihin soft closing siya, hindi siya lagapak kapag sinara. Yung mga drawers din pala natin is merong metal guide para hindi mahirap buksan at saka isara. Kung makikita nyo talaga to ng personal, sobrang ganda niya talaga. By the way, yung ginagamit pala nating hangiran is bakal talaga, hindi siya stainless. Para siguradong matibay, kahit lumambiting ka pa dyan. Char! At dito na tayo sa exciting part, isang pyesa na lang yung kulang at malapit na tayong matapos. At alam kong excited na rin si ma'am na gamitin tong cabinet kaya nililinisan na talaga namin to, labas at loob ng cabinet. At thanks God, natapos rin. Please don't forget to like, share, and follow our page for more updates. Thank you for watching!